Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa presko ng DSWD, na ito pong family water filtration kit ay yung tubig baha ay ilalagay po doon, tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin, ay totally disagree. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella, kasali ng mga coliforms, pwede po, no? Pero paano po yung mga maliliit na mga virus katulad ng HEPA virus, katulad ng rotavirus na grabe po yan siya sa diarrhea or severe ang diarrhea niya. Yung po mga leptospira o nagpo-cause ng leptospirosis, maliit po yan, nasa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit kung sa 0.1 micron. Ahon tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan kong mga barya, minumulto na ng mga pangako nyo. Makinig kayo nang dahil sa hangarin nyo na makuha ang gusto nyo. Kulang pa ba ang sahod nyo? Kaya kayo nagnanakaw. Di ba kayo nahiyan? Lalo na sa ibang bansa. Tayo ay nagkagulo dahil sa gawain nyo. Sana ay managot kayo. Nako po, eto na po. Magandang araw mga ka-reaction by. Eto po, napakaganda po natin ng pag-usapan. Napakarami pong pag-uusapan. Ito po ay patungkol kay Inday Sara. Masyado silang advance mag-isip kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. 2028, dapat meron bang panahon Yan po, 20... ang pag-uusapan po natin ngayon na reaksyonan ay patungkol sa reaksyon po ni Mayor kay Inday Sara, no? Masyado daw advance mag-isip ang mga lefties, no? At ito pa ang isa, patungkol naman ito kay micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli at coliform bacteria. So ito po ay re-reaksyonan din po ni Dr. Eric Mata tungkol ito sa pinamimigay na pang-filter sa tubig, no? Kayo pa ay mga taong bayan ay sang-ayon po ba kayo dito? Bago po nating ipasok ang direkta ito, pwede na tayong mag-comment, no? Mag-react dito. Kayo ba sang-ayon ba dito sa DSWD na pinamimigay na drum filtration? Palagay nyo ba ay safety ho ba ito? At pumasa kaya ito sa BFAD or DFA, no? Ano po kaya ang masasabi ng DFA dito? Ba't di po sila dapat sila mismo ang DFA, di ba? Sila mismo dapat ang nagsasabi nito kung ito ay safety para sa kalusugan ng ating mga kababayan na nasalanta, no? Nasalanta na nga sila, tapos kung hindi pa safety ito, anong mangyayari sa kanila? Ayan po ang ating problema.
baka mas darami pa ang magiging problema natin. Pilit po nilang anong tawag dyan, pinipilit mo nilang ibigay yan sa ating mga kababayan na nasalanta. Saan po kaya pwede ang gamitin yan? Tingnan po natin kung anong tawag dito, paano po nila i-explain na maigi kung talagang ito ay safety. Safety nga ba o hindi? No? Ayan po. So, bago po ang lahat, yan, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button kung bago lang po kayo sa ating channel. Sana pindutin nyo lang po, nandun po sa ilalim po ng ating video ang subscribe button. Yan. Kailangan lang po natin isang tawag dito, isang malaking pasasalangan po sa inyo pag subscribe sa ating YouTube channel. So, pag nakapag-subscribe na po kayo, ayan, at pwede na po rin kayong maka-update po sa ating mga bagong uploads, no? Click nyo lang yung notification bell. Ayan. So, ano po, palagay ko, rekta na po tayo dito kay DSWD kung paano po nila i-explain ito, no? Kung tayo ba ay sang-ayon, tayong mga tawag dito, mga nasalanta o hindi man, kahit di man po nasalanta, no? Napaka ano po kasing ganito, parang mahirap bitawan. Samantalang pong kahit po nasalanta yan ang parte ng ibang part na Cebu, pwede naman po tayong palagay niyo po, di ba? Ang dami naman pong ibang kuryente sa ibang bayan na pwedeng gumawa ng tubig na talagang yung malinis, no? At pwede naman po nating ipamigay yan. Bakit po kaya nila pinipilit yan? Siguro marami siguro mga drum na yan na ginagasan pero hindi nagagamit, no? O, di ba? Siguro hindi natin alam kung magkano kaya ang isang drum na yan. Baka abot ng 4,000 bawat isang drum. Hindi kaya. Tanong lang, yan ang tanong, di ba? Sana hindi naman, kung bibili ka lang kasi ng drum, mga alagang 100 lang yan pati na yung mga filtration, sabihin mo na mga 100, di 200. Yan. So sana hindi rin maging anomalya to. Kasi pinipilit no? Ayan. Tanong lang, ha? Tanong lang naman Tama o hindi, di ba? Anyway, rekta na po tayo dito para malaman natin kung maganda ang pinaggagawa ng ating DSWD. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli, at coliform bacteria. So ito dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So, kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and mag-filter po nung water filtration system. Yung tubig ba ay hindi kaya? Yung tubig ba na may Actually, pwede. talaga? Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Okay. Gusto ko lang po i-share yung aking side being a pediatrician. Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa presko ng DSWD, na ito pong family water filtration kit ay yung tubig baha ay ilalagay po doon, tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin, I totally disagree. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella, kasalin mga coliforms,
pwede po, no? Pero paano po yung mga maliliit na mga virus katulad ng HEPA virus, katulad ng rotavirus na grabe po yan siya sa diarrhea or severe ang diarrhea niyan. Yung pong mga leptospira o nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan, nasa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron filter. In other words, hindi po lahat ng panganib ay napifilter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot ng technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Bakit? Ito po ay tubig baha. No? Ano ba ang tubig baha? Galing na po yan sa mga dumi. Galing na po yan sa lahat ng mga kalawang, lahat ng mga even pesticides. Mga pesticides po, hindi po yan ma-filter. Mga lead, galing sa mga baterya ng sasakyan, or mga iba pang chemicals, hindi po yan na-filter. Ngayon, kung mainom yan, pwede pong makapoison, pwede pong makasira ng utak. So, delikado po na ito lang po yung ating basihan para maging malinis na po yung tubig. So, kailangan talaga meron, siniset, kung kailangan lang na inumin yung tubig baha, sinisettle yung putik ng kunwari tela muna. Then ito na po yung pangalawa para mas malalim na yung filtration, so may tulong po. Then ipa-boil po siya ng 1 to 3 minutes. Then meron pang chlorination, mas maganda po. So in other words, hindi po usual na nagagawa ng common na tao itong process na ito. Mas maganda po na meron talagang professional na gagawa bago natin mapagkatiwalaan yung tubig na ipapasok natin sa ating bibig, especially po sa mga bata. So mahirap naman po yung magdagdag pa po tayo ng mga sakit sa mga makainom ng mga madudumi sa tubig baha. So much better din talaga na mag-provide na lang talaga tayo ng tubig rather than na mag-asa tayo sa tubig na inumin yung baha. Total, sinabi naman na world class naman po yung ating equipments ng military. Pwede po sana mag-deliver, no? Like for example, helicopter, magdala ng mga tubig sa mga lugar na hindi kayang abutin, or siyempre yung mga kayang abutin, makakatulong talaga din yung mga bumbero natin para po mag-distribute pa ng tubig na maliit. So yan po, no, narinig po natin na si Doktor, no, siya mismo nagsabi na hindi siya safe, no, at pinaluwanan siya ng maigi na kailangan pagkatapos ng filtration na yan, dapat ipakuluin pa, di ba? Pakuluin pa ng maigi para tapos meron pa chlorination. Napakarami pong proseso bago mainom na talaga ng tao. Itong explanation po kasi ng DSWD, dito lang hindi po natin alam kung habang pinamimigay, baka ine-explain nila siyempre kung paano ang procedure o ano. Pero talagang ang pinaka-safe yan, naku naman, nagtitipid pa tayo dyan, samantalang ang ninanakaw sa ating trilyon, tapos dito lang sa tubig lang naman tinitipid pa ng ating gobyerno. Naku naman, di ba? Hindi po ata tama yan. So tama po si Doktor, no? Gamitin po yung mga chopper, kaya nga sinasabi natin na nasan na yung mga AFP, di ba? Kahit nasa gitna ka pa ng pwede ka magbigay ng tubig. Kahit nasa baha pa sila gumamit lang sila ng chopper, ibagsak sa mga tao yung nag-aabang sa taas ng bubong, sa bubong ng bahay. Yung iba nasa taas di ba? So ganun lang po naman kasimple. Pwede naman po mamigay ang mga chopper habang kasalukuyan talagang kailangan. O di ba, yung iba nagre-rescue nga yung mga chopper sa dagat, di ba? Mas matindi ang current sa dagat. Hindi po basta-basta nakakapag-rescue doon dahil po yung current minsan malakas, di ba? Hindi ka mukha ito, dagat lang naman ay agos o baha lang naman po yun So wala po masyadong current. So napaka-simple lang po, pinapa-komplikasyon. Napaka-simple, ibigay nyo lang na yung tubig. Yung bote-bote tubig.
Kada tao, ilang bote. Survive na po yan. 2 bote kasi ilang tao, 2 araw, pwede na yan. Nakasusurvive na po yan. Samantalang sa mga tao dyan, sa barko, pag tawag dyan, lumubog ang barko, ilang araw po sila nakakasurvive. Di ba? Ganun lang po kasimple yan. Pero ito po, parang hindi magsusurvive na binibigay ng DSWD. Naku naman. Napakasakit po ang ginagawa ng ating pamahalaan dito. Tinitipid ang taong bayan dahil lang dyan. Hindi, actually, mahirap lang po kasi ang yung magsalita, no? Pero hindi po tama talaga kung ganun, di ba? Sino pong gagawa niyan? Anyway, rekta po tayo kay ito patungkol naman kay Inday BP Sara, no? Na sigurado na po siyang panalo sa 2028, no? Ito, pakinggan po natin ng isang dating mayor. Sara is only a vice president. Bakit nung gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue pag siya presidente sa 2028. Masyado silang advance mag-isip, kaya yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. 2028, dapat meron bang panahon 26 ngayon, 27. 2 taon? 2 taon pa. They're still targeting Sara. Alam mo yan, dalawa kasi yan Dalawang bagay yan. Pag tinatarget mo yung isyong isang tao, it's either nakakasira o nakakatulong. Kapag mali yung mga issue mo sa kanya, lalong bumabango yung tao. Ako, wala akong particular na pinipiling politiko. Ang sa akin lang, kung sino pagdating ng 2028 among them. Kasi hindi pa ako pwedeng mamili ngayon dahil hindi ko pa alam kung sinong kalaban ni Sara. Sa panahon ngayon, Sara is the best so far. But you don't know. 2020, may lalaban pa sa kanya. So, mahirap mo na mag-commit. Kasi, halimbawa, si Sara, yung sinabi niya noon na 2 tao lang ang humahawak sa pondo. Tinatawanan, di bigyan ng pansin. O, di ba, siya pang masama. O ngayon, lumalabas na tama siya. O di paninira na sa kanya, tumama sa kanya. Nung ayos ang bigyan ng parliamentary courtesy, pinatawag siya, kine-question siya ng mga ni Ako Bicol, si Ko. Ginawang issue yun, di ba? Wala siyang kalaban-laban sa isyong ginawa. Ngayon, si Ko, gusto niya courtesy, ibig sabihin, bumabalanda. Ngayon, yung sinasabi niya paninira na kay Sara, bumabalanda, pumapabor sa kanya. Kaya, yun lang ang masasabi ko. You are making Sara one of the strongest candidate for 2028. Habang sinisiraan niyo siya na hindi niyo kayang tayuan, panindigan. Yung sinasabi nilang confidential fund niya, magkano lang yung confidential fund niya? Ako, I was mayor for 9 years. I have my confidential fund. My confidential fund every quarter, na-withdraw ko yun. Tapos, nilalagay ko lang sa isang yellow paper, sinisil ko sa paper, pinapadala ko sa chairman ng COA. Walang question doon. Lalagay mo lang yung pangalan ng tao kahit na hindi totoo, peke lang. Kasi hindi mo pwedeng ibulgar yung taong pinagbigyan mo doon. Yung mga ginagamit namin, mga intel people. Bakit anong pinag-iba sa kanya kay Sara? Vice President siya. Di sana, nireview nila lahat ng ang confidential fund down to the mayor hanggang sa presidente. But even COA cleared Sara's expenditures. Kasi nga, sabi ko sa iyo, ang confidential, hindi mo kailangan lagyan ng supporting papers. Ilagay mo lang kung saan mo ginamit yan. Kaya confidential yan for the eyes lang ng COA yan. Bakit hindi maintindihan ng mga makabayan, Gabriela, Kabataan, and the other congressman? Because meron silang personal vested interest. The left, ako sympathetic ako sa left during the first quarter storm. Sympathetic ako kasi pares kami pinaglalaban. Pero sa ngayon kasi hindi na kasi issue yan dahil ginadown nila si Sara because they know that the Dutertes are really hitting hard on the left.
So, pag si Sara ang naging presidente, magkakaproblema sila. So, yun, vested interest yun. I have nothing against them because I was with them during that time. We walk, we go on a rally side by side because we are fighting one issue. Ngayon kasi, hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit nung gawing issue siya? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue. Pag siya presidente sa 2028, masyado silang advance mag-isip. Kaya yan ang... Tama. Ang issue talaga dito, ang president. Hindi ang issue ang vice president dito. Ang issue talaga ang vice president kasi siyang namumuno sa ating bansa. Ang vice president lang ay tagapagpalit pag nawala na po ang presidente. Kung biglang may nangyari, ganun po yan. Pero ang ini-issue po nila dito, dahil po ang alam nila, matindi po ang labanan sa 2028. So, kaya yung mga leftists nag-aalburuto na. Sina De Lima, yung Makabayan, yan. Diba? Nag-aalburuto para masiraan habang maaga. Ayan. Talagang binubugbog ang media para masira si Inday Sara. Pero hindi po nila alam, talagang lalo po siyang tumatatag kahit siraan po ng siraan. Diba? Ano po nangyari sa ginawa ni Saldico? Kung tama po si Mayor, di ba? Ano sabi niya? Ngayon, bumabalik po sa kanila ang lahat ng problema, di ba? So anyway, dyan muna po magtatapos ang ating munting video. So yung hindi pa po naka-subscribe, pindutin niyo pa ang subscribe button dyan sa ilalim po ng ating video, merong subscribe button para updated po tayo sa lahat po ng ating mga uploads at mga bagong uploads, no? So panoorin niyo po yung mga ibang uploads natin, no? So anyway, maraming salamat po. God bless.